Pinagpalang araw po, nais kong ibahagi ang buhay ni Rahab, isang kwento ng pag-asa na sumasalamin sa bawat isa. Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi nakatali sa ating mga pagkakamali at kakulangan, kundi sa kanyang dakilang plano ng kaligtasan. Sa mundong ito, madalas tayong nilalagyan ng label ayon sa ating nakaraan at kamalian. Ang Diyos ay may magandang plano, isang kaligtasang mas makapangyarihan kaysa sa ating mga kasalanan. Ang ating halaga ay hindi sa nakaraan, kundi sa kanyang biyaya at habag. Pag-ibig ng Diyos, walang pinipili, walang hanggan. God's mercy erased the past, God's grace shaped the future. Kay Kristo, ang nakaraan ay pinatawad, ang kasalukuyan ay pinabago, at ang hinaharap ay binibigyan ng bagong simula. The world may cling to your past, but your future is safely written by the hands of God. And in the future, we carry His promise, salvation, forgiveness, and everlasting love. Di nalalayo ang story ni Rahab sa atin. God's plan in Rahab's story is beyond our understanding, filled with His great purpose. Ang tanging kailangan ay ating pagtitiwala, pagsunod, at pananampalataya. Rahab was a prostitute in Jericho, known for her sin and shame. Ang mundo ay nakamasid sa kanyang nakaraan, ngunit nang dumating ang pagkakataon, pinili niyang magtiwala sa Diyos. Nakita ng mundo ang kanyang kahinaan at kasiraan, ngunit nakita ng Diyos ang kanyang layunin at ang magandang hinaharap na inihanda niya para sa kanya. Natagpuan ni Rahab sa Diyos ang kabutihan at awa, hindi takot kundi katapatan, hindi kapamakan kundi biyaya ng kaligtasan, isang Diyos na ang kapangyarihan ay nababalutan ng habag. Bagamat narinig lamang niya ang mga dakilang gawa ng Diyos, siya'y tumugon ng may matatag na pananampalataya. Kahit hindi siya kabilang sa tipan ng Diyos, buong pananalig niyang ipinahayag, "Your God is the God in heaven above and on the earth below." Trusting in the gods of Israel, she proved that true faith steered the heart to act, even when the risks are great. Isinabit ni Rahab ang pulang lubid at naligtas ang kanyang pamilya sa parehong paraan. Si Kristo ang ating pulang lubid. Through Him, we are covered by His blood and protected from judgment. Romans 8:1 declares, "There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus." Ang buhay ni Rahab ay isang patotoo na kapag ang buhay ay binigay kay Kristo, nagiging maganda kahit ituring kang patapon at walang halaga ng mundo. Mangingibabaw ang kabutihan at habag ng Diyos, hindi dahil sa gawa o sa status natin, kundi dahil sa kapangyarihan niya na baguhin, iangat, at pagpalain ang buhay. God gave Rahab a new future, a place of honor, even becoming part of the family line from which kings and ultimately the Messiah would come. Binibigyan diin ng Diyos sa story ni Rahab ay ang mga sumusunod. God's grace, ipinakikita nito na ang pag-ibig at kaligtasan ng Diyos ay para sa lahat, kahit sa isang tulad ni Rahab, isang babaeng makasalanan at di kabilang sa tipan ng Diyos. Faith over background, hindi pinahalagan ng Diyos ang nakaraan ni Rahab, kundi tinanggap siya dahil sa kanyang pananampalataya. A picture of redemption, ipinakikita sa kwento ni Rahab, anumang bigat ng kasalanan, ito ay kayang patawarin ng Diyos at gamitin ng sinuman para sa kanyang layunin. Pointing to Jesus, ang pulang tali na ginamit ni Rahab upang iligtas ang kanyang pamilya ay sumasagisag sa dugo ni Jesus na nagligtas sa atin. Sabi sa Romans 5:10, "For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more having been reconciled, we shall be saved by His life." Dahil kay Kristo ang buhay na wasak at walang direction, ito ay kanyang binigyang halaga. What the world cast aside, God redeemed and shaped for His glory. Shame is transformed into a testimony of grace, and what was once worthless becomes priceless in His plan.
The rejected are never forgotten, for God restored them to fulfill His divine purpose. What once brought disgrace now shine with His mercy. In the hands of God, the broken are rebuilt, and the unwanted are made beautiful and precious. Ang buhay ni Rahab ay paalala at kapahayagan ng Diyos sa atin. Our imperfections are seen by men, but God's grace makes them beautiful. Hindi tayo naiiba kay Rahab sapagkat dala rin natin ang ating mga pagkakamali at kasalanan. Kilala siya sa mata ng tao bilang isang prostitute, marumi, walang halaga at nakaukit sa kahihiyan. But in God's eye, her past did not disqualify her from His plan. Instead of rejecting her, God included her and used her as a living proof that no sin or shame can stop His purpose. Her past did not close with a period. God transformed it into semicolon, and His grace began a new chapter. Ang kanyang kwento ay palala na ang bigat ng kahapon na hindi kailanman hadlang para sa Diyos na lumikha ng bagong bukas. Kay Kristo, ang ating nakaraan ay hindi wakas, kundi simula ng isang maganda at mas makahulugang kwento. Human rejection may break you, but it's open where God's begin to shape your calling. God can use those very moments to prepare you, to transform you, and position you for the purpose He has for you, to reveal His glory. Your past does not define you. God's grace does. Your mistakes are not your identity. God's mercy is. Your future is not bound by your past because in Him all things are made new. Pangalawa po, when the world finds no value in you, God sees a masterpiece with a mission. Our past and weaknesses can lead the world to judge us or undervalue us, making it seem as if we can never change or rise from hopelessness. This may have been how Rahab felt, labor unclean and sinful, and with the Israelites approaching to conquer the Jericho, tila tapos na ang kanyang kwento. Sa kabila ng panganib, pinakita ni Rahab ang kanyang pananampalataya at tapang at nakita ito ng Diyos. One faith changed her past. One faith gave hope in her present situation. One faith wrote the beauty of her future. Ito ang umantig sa Diyos, hindi ang nakaraan ni Rahab, kundi ang pananampalatayang di nakita ng mundo. Habang pinagpiyapiyastahan ng tao ang kanyang kahinaan at pagkakamali, ang Diyos ay tumitingin ng diretso sa kanyang puso. At ang pananampalatayang iyon, maliit man sa paningin ng tao, ay napakahalaga, makapangyarihan at walang kabantay sa paningin ng Diyos. To people, she was clothed in disgrace, but to God, she was clothed in value. Through faith, the God who saw beyond her past lifted her into His eternal plan, making her part of Christ's own lineage. Pangatlo po, even when life takes unexpected turns, God's goodness finds a way to shine through it all. Ang buhay mo ay maaaring winasak ng kabiguan, problema, bisyo, masalimot na relasyon, at nakaraan na puno ng kahiyan at takot. Sa mata ng mundo, tapos na ang kwento. Di na maibabalik at hindi na maiaayos. Ngunit iba sa paningin ng Diyos, ang mga nabasag ay hindi niya tinatapon, kundi tinutubos tulad ng ginawa niya kay Rahab na dating nabalot sa kahihiyan, ngunit isinama niya sa lahi ni Jesucristo. Kaya rin niyang gamitin ang ating sugatang buhay upang maging patotoo ng kanyang biyaya. From our failure, God's bring a new beginning. Our broken dreams and wounded heart become fertile ground for hope, and even in our tears, His love and faithfulness shine. Even in the darkness of our past, light begins to emerge.
God transformed brokenness into beauty and destruction into light, revealing His grace and keeping His promises. Number 4, a shattered light can become the canvas on which God displays His glory. Sa mga bitak ng iyong kwento, sumisilip ang kanyang liwanag. Ang mga pirasong inakala mo wala ng saysay at nagiging bintana ng kanyang kawalhatian. Ang iyong mga sugat ay hindi wakas. Sila ay nagiging canvas kung saan ipinipinta ng Diyos ang kanyang kagandahan upang makita ng sanlibutan. In the fragments of your life, other glimpse the radiance of God. Tulad ni Rahab na hindi pinigilan ng kanyang nakaraan upang maging bahagi ng walang hanggang plano ng Diyos. Kaya rin gawing patotoo ng Diyos ang ating mga sugat. Ang basag na buhay na inihanda sa Kanya ay nagiging liwanag kung saan sumisilang ang Kanyang pag-ibig at biyaya para sa sanlibutan. Rahab's transformation from shame to honor. King David came from her bloodline. She is listed in the genealogy of Jesus. From being known as a prostitute, she became known as a woman of faith. Rahab's faith showed God's grace overcome our past. Trusting Jesus, our failure no longer defined as His mercy does. Mula sa pagtanggi tayo tinanggap, mula sa paghatol tayo iniligtas, at mula sa pagiging dayuhan, tayo tinanggap bilang bahagi ng pamilya ng Diyos. Tayo ay minahal, pinalagahan, at tinupos ng dakilang lumikha. Ipinagkaloob niya ang dugo ni Kristo para sa ating kaligtasan at pag-asa. Huwag tingnan ang iyong sitwasyon, kundi ang kanyang kayang gawin ng Diyos. Ang pag-ibig niya ay hindi nakabatay sa ating kabutihan, kundi sa kanyang pagpasya na tanggapin at mahalin tayo kahit sa ating kapintasan at nakaraan. Kapit kapatid sa pulang tali ni Kristo at hayaan ang kanyang pangako at biyaya ay magbigay liwanag sa bawat takbang ng iyong buhay. Maraming salamat po at God bless po.